Mga sundalo ng Pilipinas pinaghahandaan na ang posibleng Chinese invasion sa bansa. The Philippine Army deployed 4 autonomous truck-mounted howitzer systems, a 155mm self-propelled gun system. Nagsagawa ng malakihang live fire exercise ang Philippine Army sa Capas Tarlac. Sumentro ito sa pagdedepensa sa ating mga teritoryo laban sa mga banta mula sa ibang bansa. Sunod-sunod na pinaputok ng Philippine Army sa pamamagitan ng 4 na Autonomous Truck-Mounted Howitzer System o ATMOS. Ang isang 155mm self-propelled gun system, ang mga dayuhang kalaban na ibig pasukin ng bansa. Sa ulat na inilabas ng iba't ibang tagapagbalita, nito lang Biyernes, March 15, 2024, nagkaroon ang Philippine Army ng isang Combined Arms Training Exercise o CATEX upang ipakita ang kanilang kakayahan sa territorial defense. Ang naturang pagsasanay ay naganap sa Colonel Ernesto Rabina Air Base sa Capas Tarlac, kung saan ginamit at talagang pinaputok ng mga sundalo ang bagong Autonomous Truck-Mounted Howitzer System, ATMOS 155 na self-propelled gun. Seryoso at talagang maasinsinan ang ginawang pagsasanay ng Philippine Army na may pangunahing layunin na mabisang subukan ang kanilang kakayahang gumalaw, magmaniobra at mapanatili ang malalaking puwersa sa panahon ng mga combat operation. Base kay Colonel Luis de Maala, ang tagapagsalita ng Army, habang nag-evolve ang mga pagsasanay ng Philippine Army sa layuning matugunan ang mabilis na pagbabago ng security environment, napakahalaga umano na magsagawa ng Combined Arms Training Exercise. Sa naturang pagsasanay mga kapatid, partikular na sa isang live fire exercise, imbis na mga blanco o dummies, live ammunition at mga ordnance ang talagang ginamit ng tropa upang subukan ang firepower ng kanilang mga armas at pagsamahin ng iba't ibang mga taktika sa pakikipaglaban. Sa mga hindi po nakakaalam sa sinasabing bagong self-propelled gun na ginagamit ng Philippine Army, ito po ay tinatawag na ATMOS o Autonomous Truck-Mounted Howitzer System. Isa itong 155mm 52 caliber self-propelled gun system na ginawa ng Israeli military manufacturer na Elbit Systems. Ang ATMOS mga kapatid ay isang long-range, fast-moving, truck-mounted o compatible sa kahit anong 6x6 or 8x8 high-mobility tactical truck na may mataas na firepower at mobility. Mabilis din itong i-deploy, nakakapag-response ng maikling oras at mapapatakbo sa kahit anong uri ng terrain. Isa rin itong fully computerized kung kaya't automatic ang control nito, accurate ang navigation at ang target acquisition. Noong 2021, 12 unit ang natanggap ng Philippine Army sa system na ito sa halagang 2.4 billion pesos sa ilalim ng Second Horizon ng Modernization Program ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Ngayon mga kapatid, sa naturang training exercise, ginamit din ng Armored Division ng Army ang kanilang 120mm mounted mortar system at armored personnel carriers bilang bahagi ng ehersisyo. Ang CATEX Katihan ay ang kauna-unahang Army-wide Combined Arms Training. Pinatitibay umano nito ang paglipat ng Army mula sa panloob na seguridad o pakikipaglaban sa mga lokal na komunista at grupong terorista patungo sa pagtatanggol sa teritoryo na kinabibilangan ng mga panlabas na banta. Bagaman mainit ngayon ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China, ngunit base sa Army hindi umano nakatuon sa kahit anong bansa o sitwasyon sa rehiyon ang kanilang ginagawang military drill. Layon lang umano nito na mapalakas ang kanilang hanay at maprotektahan ang ating mga teritoryo. Maliban sa Combined Arms Training Exercise ng Philippine Army, hinimok din ng mga ito ang mga residente ng Batanes na maging isang Army Reservist. Ayon sa ulat, ginawa ni Philippine Army Commanding General Lieutenant General Roy Galido ang panawagan kasunod ng direktiba ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na dadagdagan ang presensya ng militar sa pinakahilagang lalawigan ng bansa. Local residents of Batanes are encouraged to become Army reservists as the government plans to bolster the military capability of the island province, which is relatively near Taiwan. Base umano sa utos o tagubili ng Secretary of National Defense, kinakailangan makapag-deploy ng puwersa sa Batanes bilang bahagi ng strategic archipelagic defense posture ng bansa. Ang depensa umano ng Pilipinas ay hindi lamang kinasangkutan ng mga regular na tropa, kundi kinabibilangan din ito ng ating mga reservist. Maliban sa Army, mahigit 100 mga residente ng Batanes ang formal na pumasok sa Reservist Forces ng Philippine Navy. Bahagi pa rin ang mga ito sa pagpapalakas ng presensyang militar sa pinakahilagang lalawigan at teritoryong pinakamalapit sa Taiwan. Palaban ang mga ivataan o residente ng Batanes na sinanay na rin maging reservist ng Philippine Navy. Tungkulin nilang protektahan ang kanilang probinsya laban sa mga dayuhang mananakop
sa gitna ng tensyon ng China at Taiwan. Residente na, Navy Reservist pa. Ito ang bagong tungkulin ng ilang ibatan o residente ng Batanes sakaling madamay ang probinsya, oras na lumala ang sigulot ng China at ng Taiwan. Umabot sa kabuang 119 na ibatan ang nagtapos sa kanilang basic citizen military training sa pamamagitan ng graduation ceremony noong Sabado, March 10, 2024 sa provincial capital ng bayan ng Basco. Maliban sa mga nagsipagtapos, sinabi ng Naval Forces Northern Luzon na isa pang batch ng mga potensyal na recruit na binubuo ng 76 na estudyante ng Ivatan ay sumasailalim din sa pagsasanay sa Basco mula noong Pebrero. Ayon sa hepe ng Philippine Navy na si Vice Admiral Toribio Adasi Jr., ang Batanes ang magiging base for expansion at ang mga recruit ay maaring tumulong sa mga humanitarian assistance and disaster response kapag ang gobyerno ay nangangailangan ng mobilisasyon o karagdagang puwersa. Nabanggit din ang infrastruktura ng militar sa Batanes na anya ay nagbigay daan sa Navy at iba pang unit ng AFP na magsagawa ng mga maritime patrol doon. Ang Philippine Navy ay nagmi-maintain ng isang detachment sa Mabulis Island, ang pinakahilagang bahagi ng Batanes, mga 140 kilometers naman mula sa katimugang dulo ng Taiwan. Ngayon mga kapatid, bagaman walang direktang sinabi ang ating mga kasundaluhan na ang kanilang mga pagsasanay militar ay hindi paghahanda sa paglusob ng China, ngunit hindi may pagkakaila kung gaano katensyonado ang ating relasyon sa mga Chino. Philippine military aircraft, I'm warning you again. Leave immediately, or you will bear forward responsibility for all the consequences. May palaman din ang tinapay na binitiwan ng China noong Huwebes, March 7 sa isang parliament meeting kung saan hinimok ni Xi Jinping ang kanilang militar na i-coordinate ang mga paghahanda para sa mga military conflict na magaganap sa dagat. Chinese President Xi Jinping called on the armed forces to be prepared for conflicts. Chinese President Xi Jinping urges the country's military to prepare for maritime conflicts. Pinaghahanda ni Chinese President Xi Jinping ang kanilang armed forces para sa anyay military conflict sa dagat. Sa pahayag ng weonews.com, sinabi ng Chinese President sa kanyang mga sundalo na protektahan ang kanilang mga karapatang pandagat at interes at itaguyod ang marine economy. Mahalaga rin umano na bumuo sila ng isang cyberspace defense system at dagdagan ang kanilang kakayahang protektahan ang national network security. Ayon sa ulat, ang mga pahayag na ito ni Xi Jinping ay nabanggit sa parehong araw kung saan ang Taiwanese Defense Ministry ay naglabas ng isang ulat na nagsasaad na ang China ay patuloy na ginigipit ang Taiwan. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa bidyong ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang bidyong ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod na naman ating upload. Peace out!